Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast flame. Ethics, courage, our claim to name. United, free, we raise the call for press and people, one and all. We stand for facts, for tales unbarked, for every voice that can't be caught. We write with fire, we speak with grace, for truth must rise in every place. Through words we build, through ink we guard, with fearless hearts and standards hard. Together bold our stories shine, in every lead a living sign. Find a press club beyond the page. We face the times, we speak the age, with honor sharp and stories strong. We serve the truth where we belong. For the press, for people, hand in hand beyond headlines, we proudly stand. Mayong kadlawon, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi. As the case may be. Magagadlang sa takna og dapit nga mabati og makita kini atong sinimana nga press briefing or media forum nga gipasiugdahan sa Cebu Press Club CPC nga gipanguluhan ni Juninho Padilla. Niya manukad sa Raja Park Hotel, Dakbayan sa Sugbo, Pilipinas. Welcome to our press briefing. Karong higayuna, doon natay duha ka mga dinapit. And by the way, aired live, broadcast live kita karon as usual sa Cebu Catholic Television Network, CCTN Channel 47. Gawas nga live sabta sa mga social media platforms. Karong higayuna, duha ka dinapit ang ato nga mabati aron mo paambit sa mga kasayuran mahitungod sa mga manungdanon kayong issue. Usa niini mahitungod sa atong pagpangandam sa umaabot nga dakong festival sa Sugbo, ang Sinulog Festival 2026 sunod tuig. Karon kay September na, sunod semana Oktubre na, pila ra may paglabay sa mga buwan. Unya sa Enero mao na ang labing dako nga festival sa Sugbo, ang Sinulog. So unsa may mga pagpangandam alang nini kana mo atong tukion karon. Lain nga hisgutan usab nato ang mahitungod sa skills development. Kay by the way ang atong mga topic or atong topic karon is community empowerment through culture. Mao nang pinagi sa Sinulog. And skills development. Manang doon na sabtay dinapit gikan sa TESDA, Technical Education Skills Development Authority, Region 7. Let me introduce to you our guest panelists karong gabiyuna o karong adlaw. Maguna ta sa lady first. Siya mao ang atong maanyag nga supervising
Technical Education Skills Development Specialist sa TESDA, Clarissa Heraldo. Unya, ang ato ikaduha nga dinapit, siya ang Executive Director sa Sinulog Foundation Incorporated, Sir Jojo Labella. Ato nang pangayuan sa ilang mga pasiunang pamahayag ang atong duha ka mga dinapit. And by the way, ang atong mga kauban usab sa media, they are coming and they will be fielding questions later aron matubag sa atong mga dinapit. No holds barred interview kini ha. So tanang mga pangutana mahitungod sa Sinulog 2026 o sa TESDA ato nga mahisgutan dinhi. Una, si Ma'am Clarissa Heraldo sa iyang pasiunang pamahayag. Maayong buntag, Sir Sam. Maayong buntag. Maayong buntag sa nindot kaayong lugar diri sa Raja Hotel. So, and also sa Cebu Press Club, maayong buntag natong tanan. Ug sa mga tigpaminaw, maayong buntag ug maayong udto, maayong kadlaw natong tanan. Thank you so much. Sir Jojo Labella. Good morning, Sir Sam. No? Yes, sir. And kining interview, murag naa magyuning kulba o say kay basta natin di matubag. But anyway, unsay atong mahibawan regarding Sinulog, and we feel so honored may buntag sa atong inunta televiewers mangyapon ni siguro ron, and also with the social media. Nya moingon lang kung mayong buntag sa tanan, since with the new technology global naman gyud ron ang atong kuan, no? Tinuod. Oo, global na ning atong broadcast, di regional limited sa atong locality. Unya feel so honored that Cebu Press Club through you and of course Sir Nino, we are invited, no? This is actually of great help. Now we could also impart some information. Yes. However, at this point in time, preparation, nothing is yet final, because everything will be managed by the executive committee, which is still to be convened with the new set of executive committee. And unsa pa ako kasulti, well, I really appreciate this opportunity to be a part of the panelists. Sir Sam. Okay, salamat gyud kayo. Now, ang mahinungdanon mao nga kung adunay mga pangutana sa atong kaubanan sa media, ani ana may pipila ka kaubanan sab nato sa Cebu Press Club, ato niya silang hatagag higayon. Now, pasiuna, Sir Jojo, ari ko maguna nimo. Ako unay mangutana, pasiuna. Kining ang Enero nagsingabot na. January is fast approaching. Daghan na nangutana karon Sir Jojo, unsa man ka andam na ang Sinulog Foundation Incorporated to host the Sinulog 2026, considering nga bag-o na ning ubos na ta sa bag-ong pamunuan led by Mayor Nestor Archival and Vice Mayor Tam Osmeña. Unsay pagpangandam nato karon? Well, if we talk about pagpangandam, kinahanglan man gyud ni sa foundation kay mao man kita ni among gimbuhaton nga mangandam gyud mi as early as even siguro mga May, June, July, sugod na mig pangimbitar sa mga LGUs for most contingents nga mo join ba. Then magpadana may letters nya ang uban ani among suruyon adtuon. Unya, they invited us to judge also their festivals. Mautong last year, the very first time nga doon na tayo Luzon, no? Okay. Doon na tayo Luzon last year. Pila ka contingents to from Luzon? We had 3. Tiyaw mo. Doon na tayo from Antipolo, ang kuaman ni mga winners ni sila. Kaya I got the idea from kinisang sa kuan mamay sa mga tourism kuan sa mga LGUs. Mao man ni ilang duolon nga mo participate ang mga champion sa ilahang festivals. Mo ilang ipada din Cebu. Morning mga champion ang ipada nila, no? Oo, katong sa Antipolo Maytime Festival winner. Unya ang sa Bais, ang ilahang katong sa Buglasan. Nya katong sa Luzon sa kaning Tanglawan Festival sa Bulacan. I mean, we're talking of Luzon Mandian. Then ang kinis ang dunay panata sa one of the colleges nga dako na ni nga school, doon na sila School of Law and Medicine sa Albay. That's Tabaco Albay, no? They also came here to join Sinulog. So we had 3
fortunate, I would say we're so glad also that with the success last year na ikag sa daang Muntinlupa, which they are also joining this year. So we are expecting 4 already. Although Sorsogon signified also that they will be joining na katurumantang previous year, last year. But the problem is tungod sa grabe nilang inuntagtag nasalanta ng bagyo, mauna nga wa sila ka-join last year. So I reminded them kay nagdungan mi one of the organizers, nag-judge mi ngadto sa Tanglawan Festival sa Bulacan. They are preparing to join also for this year's 2026 Sinulog. Mindanao lain na sa doa. Lain sa to. As of today, unsa maron? 26. September 26. Okay. So far sa inyong listahan, pila na contingents nga mi confirm nga mo appeal? Confirmed actually daghan na ning mga kuano abot na ning mga 9 or 10 ang who signified. However, we really cannot say nga kuana gyud na sila confirmed unless they register, no? Uban gani na mo register December na uban November. As of now, we actually have sa local lang among the barangays, we already have 8 to 9. Okay. Then sa province we have 8 already. No, who already kanang confirmed na gyud. And for the out of town, we already have 7. I see. We already have 7. Na pay mga signify that of course do na pay mga communications that they wanted, especially to kung mga LGUs ang ilahang mga local officials. Sir Jojo, di ba diha man tuig nga wagtang anang papahuway balo ang gatong gitawag og sinulog sa kabataan? Unsa may tabo next year? Actually, ang nahitabo gud adto is ang lalawigan. Lalawigan. Sinulog sa kabataan sa lalawigan. Nga di na lang sila magkabataan, diretso na sila sa kuan. Katong sa third Grand Sunday Parade na. Grand Parade niya. Ritual showdown. Karong kuan pa ni daghan sad sa province nga nihangyo sad nga diretso na lang kay ug naapay lalawigan kabataan which is a Saturday before the D-Day, murag dako na kuno sila gasto. Kaya ari mo balik na sa dire mo na request, but of course, naman tayo mga guidelines, naman tayo mga lockdown sa mga buhaton ining mga kabataan lalawigan. So, since naaning mga suggestions na mga sugyot nga maunang mga gusto nilang mahitabo, ato ni ipresentar nga which is still to be convened kay bag-o naman sa dangatong executive committee. In fact, last year, mauning gilimit ni nato tag 35 lang, no? 10, 10, 15. 10 sa out of town, 10 sa province niya, 15 sa kaning local, no, barangay based or whatever. Ang nahitabo good, there were so many who were so interested to join. Unya mo to niabot tag 53 last year. Nya mo to competing contingents. Mascara also have already confirmed intention of really joining for as guest contingent kaya di man sila sinulog base or even related sa sinulog. Mascara nya kanang ati-atihan. Wala ta. Ang Mascara mo gusto mo join sa diri. Sa Bacolod. Okay. Babalik ko nimo karon taon sa sinulog. Ari na ko ni Ma'am Clarissa may tungod sa TESDA. Ma'am Clar, unsa may mga specific measures sa TESDA nga inyong gipatuman karon to make our training programs nga align sa mga demands or panginahanglan sa industry karon, Ma'am Clar? Sir Sam, nindot kaayong pangutana kay si TESDA right now nag-implement mi sa kanang area-based demand-driven TVET. So we want nga ang mga programa nga gi-offer diri sa Cebu or the nationwide is demanded by the local level. So unsa dapat relevant ang among mga program Musibo. Yes. Kay unsay demand sa industry dapat mausad ang atong mga training programs nga ang end of mind niya is there will be a
employment of our learners. So muna dako mig pasalamat that we can also promote our programs nga like yung pangutana, what is our measure? Currently, ang TESDA gyud sa tanan nga we want to implement, how we are relevant manggod is when there is an employment gyud. Kung naay Yes. mga job opportunities, whether they are for wage employment or mag self-employment sila, mauna nga dako ang atong contribution in terms of the human capital development kay we can provide mga productive undertaking sa atong mga graduates na kung daghan og mga graduates ang ato ang matabangan makatrabaho og any other kanang mga intervention nga makatrabaho sila makapangnegosyo sila, we believe nga na ay mga economic activity sa pamilya. So pag inana nga mga mahitabo no mao nang naatay we can exactly provide mga impact sa ato ang mga graduates. So we go back to the process manggod nga ang measure is employment. Good. Pag naagay mo nang ato ang skills training and development ni increasing ang atong intervention with the government tungod kay it is believed nga mo ay makatabang nato. Bitaw. Pero kami pod ni TESDA, we do our part in terms of how we want our programs relevant. So karon mo na ang atong gitawag na gani og the area-based demand-driven TVET nga ang atong sa Cebu mismo we consulted our industry partners, local, ang tanan stakeholders gyud para we wanted to know unsa may mga gikinahanglan sa Kana gyud. diri Cebu in Cebu Island medyo daghan ta og mga congressional districts, so we consider the identification unsa may mga skills requirement kada distrito. So kada district like in the province na atay 7 ka buok na apatay Cebu City North, Cebu City South og Siyam ka districts tanan. So mahog nag-unsi tanan kay naa pa may mga Lapu-Lapu og ang Mandaue. So these are our how we want to work ang atong through our secretary no Kiko Benitez. He wanted to identify unsa man ka gamit ang among mga training program nga gi-provide. So we consulted with our stakeholders kung unsa man ang mas mga maayo pa nga mga skill aside from the existing na apatay gitawag no nga mga programa nga mga wala pa umaabot pa nga kanang i-develop pa nato nga mga skills training program that we want nga naatay demand emerging na mga skills. We also want nga sa area based dili na centralized nga adto lang ta sa central office mangita sa mga kurso, but we can come up with our initiative here sa region and the province kung unsa man ang daghag mga kumpanya nga naa. So mo na nga at the end of mine we want ang measure nato is ang employment where our graduates makatrabaho sa lain-lain nga mga industriya. Yamong nakita nga daghan kaayong mga skills requirement ang IT. We also have kanang sa construction, continuing ang demand of construction sector kay murag daghan ka ita continuing ang mga projects Yes. sa infrastructure and Mga others buildings no mga bag-o. so kinahanglan tag Kinahanglan. workers, and given sad ang demand for our tourism sector kay we have more hotels, the food and all those, daghan kaayo ang ato ang responsibility of ensuring na we can supply di pagani igo. So dapat magsige pagitag training and training na apatay mga manufacturing. So these are things nga a lot of opportunities for TESDA na asay mga challenges that we also need the cooperation of our stakeholders. So mo na Sir Sam na measure nato gyud is employment. So how would we know that atong company dapat motabang sa damo of identifying unsa ilahang mga skills requirements? Tinood ka na kay makapahinomdom nako niya ng instance bitaw nga daghan kaayo ang mga for example nang graduar pa ka nurses no apan ang uban ini or kadaghanan nila Ma'am Clar, Sir Jojo adto puntag mga call centers wa na mag-practice sa ilang nahuman nga kurso. So murag yun ana nga prinsipyo bitaw kinahanglan mosibo gyud o sa ilang gitunghaan mosibo sa panginahanglan sab sa industry. So tukma kay na imong gisgutan nga ang TESDA dako kay papel to make sure nga ang demand sa industry will be met, matubag. Sakto jud na Sir Sam. Di ba? Oo. Oh. Okay.
So, ang uban sad mangutana, daghan sila pangutana mahitungod niling madunggan nga unsa man ang NC2 certificate. Mana nga ato ipasabot nila Ma'am Clar, unsa ka mahinungdanon ang NC2 in looking for jobs or in applying. Salamat Sir Sam, no, mo gyud nay giingon sa amo ang Assistant Regional Director and our Provincial Director nga ganahan gyud siya moari diri si hello din ha Dr. Flora Tiringka nga i-mention how important it is to have the NC2. It's the NC2. National Certificate. Actually, di lang na NC2, but commonly, makaingon tag NC2 kay most of our workers, mga graduates nato, naa sa level 2. Yes. But this is, kaning NC2, once nga naa ka, ni-take ka, ani, imo man gyud ning evidence-based man ta, Sir Sam. Oo. So, mo take gyud ka because this is a position and the acquisition and the demonstration of your knowledge, skills and attitude. So kung ang imuhang nahibaw-an after training is welding, shielded metal arc welding, sige gamito na to ang NC2, dapat maka-perform ka unsay requirement sa kanang mahimo kang usa ka shielded metal arc nga worker, different levels. So kung naag NC2 ka, dapat maka-wield gyud ka pipe or plate ba na tanan nga mga kung ano dapat i-perform. Arisag kag maingon sad kag housekeeping NC2, NC2 na ta. So the requirements of being an housekeeping qualification ma-perform. So it is a manifestation good nga ikaw makahibaw. Nganong importante siya because it will signal the employers, whether local or abroad, that you can perform the task as required. Nga capable so, gyud ka. capable gyud ka. So, Yes. imo gyud ma-demonstrate unsay sakto nga mga knowledge and skills sa usa ka qualification nato. Yes, Maunay nindot nga tanan nato basta ang programa nato na atay training regulation, mo na regulation mga standards of the competency standards naagani na siya kanang competency assessment tools mo take ang estudyante ana, they will be recognized after they perform. Ilan na siyang taken ang exam, di na siya pangayoon, no? Dili, So kinahanglan na atay mga registered and accredited assessment centers and assessor who will assist them sa ilahang performance sa ilahang mga different NC. Pwede man ay NC1, NC2, NC3, ang the rest na higher level NC4 and the diploma program. So mao na ang ato ang based on the Philippine Qualification Framework, gilahi-lahi naman gyud na, lahi ang DepEd, lahi pod si TESDA, which is we belong to PQF 1 to 5, then the higher education sa 6 to 8. So si TESDA mo nang lain-lain ang NC, Sir Sam. Okay. Ikaw kung mo take ka maayo man gyud kag kanang unsay imuhang gusto like events management. So for kana example. NC3. So NC3. imo na i-manifest ang imong skills din ha sa pagka-events management nimo. So mo na kung ako'y employer, makahibaw ko kay makita na verifiable kay ang atong website pwede nila i-open unsa di ay nang moingon ka og kanang unsay mga skills kung mayon kag kanang events management ka. So verifiable, makita sad ang estudyante kung nakapasar sila sa atong NC. Mao na So these are way palusot diha. Yes, ato Skills gud gud nimo. nang ato gud ipakita gud nga i-perform gud na siya, di ba? Pareha niya kanang mga skilled na kaayo, they have to deliver what is expected on that qualification, di ba, Yes. Sir Jo, no? Manang we continue to promote the appreciation of our assessment. In fact, karon with partnership with DepEd, ang mga estudyante sad sa DepEd with our joint memorandum circular, ang mga estudyante na nga naa sa senior high school, naman na sila component sa mga subjects sa ilahano nga mga TVL track. So ipa-assess sila kay kung mo graduate sila sa high school, they have the option to find employment or to pursue education, whether mag-TESDA pa sila on higher level or diretso sila sa higher education. So that's why salamat sa pangutana para we can promote so you can ang pagkuha sa atong NC kung naa na mo'y training na atay mga eskwelahan no kay basta mo training sa TESDA gyud automatic gyud na ang school will automatically submit the students for assessment for Okay. NC. Oo. Pero kadto ng mga industry workers katong practitioner already, welder na ka sa dugay nga panahon or you're working in the industry like in the hotels or in the restaurant,
pwede jud ka mo adto sa daghang pathway, no? Pwede ka mo adto sa provincial office sa TESDA. Pwede sad ka sa mga assessment centers, or you can also check sa website kung kinsay mga assessment centers sa inyong mga skills that you have. So, muna, open kaayo, daghan na kaig way to inquire, no? Kay with the technology available right now, they can call, they can email, they can check on our website. So, ang ilahang skills, ma-verify na to, ug matagaan sila og certification sa ilahang skills that they have. Mauna, Sir Sam. Nindot kayo, Ma'am Clar, ang imong pagpasabot may tungod niya na. By the way, we acknowledge the presence of our President of the Cebu Press Club, si Romy Peñalosa, atong gihangyo, nga mo appeal diri sa atong table. Palihog ta, Mr. President, please, His Excellency, aron na maka appeal sab sa mga pangutana karon taon. Mao ning atong presidente, si Romy Peñalosa. And then we acknowledge nga nagtan-aw ron diha sa Amerika si Allen Alinio, my good friend. Atong kauban sab sa buhat si Allen Alinio. O of course, diha sa Maryland, Amerika, nagtan-aw sab si Greg Rubio. Lain natong kauban sa media. Ubay-ubay ni sila ang nagtan-aw karon because we are aired live globally. We thank Misio Bar and Restaurant din sa Raja Park Hotel, ang venue sa atong sinima na nga panagtapok. Okay. Padayon ta karon. Sa di pa nako hatagag higayon si Mr. President Romy Peñalosa sa iyang pangutana, mobalik ko ni Sir Jojo. Sir Jojo, what are the most critical logistical and financial priorities that the Sinulog Foundation is addressing to ensure the success and safety of the upcoming Grand Parade? Unsa tong Kanang mahitungod sa enumerate financial o kanang logistical needs ninyo. Oo. Okay, of course, sa parade itself, which had become a perpetual problem, perennial problem, kining crowd control. Crowd control. Labi na og kining kuan, yeah. Oo. In fact, that was one, there was one, ingno na lang natong concern and flaw, kay niungot og a few hours ang kining parade, no? Bitaw da mainta na masulbad na sa of course, Enero. mao ginay usas among gikuan ron. Nalangay to. Kay katugmanggong dunay mga kaning arc sa gibutang sa palaro nya kini sang mga floats usahay nga kanibang doon natay guidelines nga dili nila ma-follow ang dimension. They want to go higher than what is actually in the guidelines. Istiktuhon tingin na, Sir Joe. Yes, that's why we inana amo nang himuan kanang motion or maybe amo ang plano nga there will be an inspection of the floats. Kaya say mga sangit na dito sa wires. And not only the wires, katong arc plus kining mga bantings. Okay, kinanglan masad ni sa ingnon ta. Aron festive ang mood. Festive mood, no? Nya kining of course kinisang mga photographers do na sad ni mga concern ani. That's why last year do na natay gi ingnon ta gihimo nga bag-ong guidelines which amo nang sigig brief gyud niya na masagay ka nang di mo sunod bagon sa atong guidelines sa photo contest kaya di man sana maayong kwaon gyud na. These are mga for posterity. Tinod, di ba? Mga ingnon ta nindot ni nga nata, di ba Ma'am Clar nagi mga documentation. And of course, kinisang we have actually do na may debriefing ang police right after. Mo to yung mga flaws unya mo to nga ni kuanta ni hangyota sa police nga kining ilahang mga ibutang sa crowd control na gina sila yung mga ibutang which last year they really did a good job on that nga mag-field sila mga kuan sa the whole route, no? Parade route. Nagsabot na hangyo ming magkuantag they will be briefed as to the rules the guidelines unya sila ma-enforce sila nga you're not supposed to do this, especially ang kaning mga photographers including sa ang media. Kay ingno nato nga kinig mong parade ma-delayed magpundok na sila but kini sa mga photographers makasabot sa that they want to have the best angle. Especially kining frontal with Ma'am Clar sa mga festival queen, no? Nindot yun mga frontal shots. However, ato na nang gi-modify nga
wa na tay ingnon ta entitlement mga ID sa photographers para di gyud mo enter ingnon na lang nato og sacred ranks sa parade, no? Di malangan. And okay man ang mga police that we will have briefing, we will have orientation also sa mga police regarding that problem sa crowd control, no? Especially on the parade route. As to financial, kini good noong kuan, kining prices o kining subsidy or Namagyapoy subsidy, no? naamang yun na. Contingent. Tawgon man nag-subsidy but ang term na sa ato ang city government is financial assistance. Pero maugyapon nga amount. Yeah, mao gyapon nga Mao amount. gyapon. No, I mean dako-dako naman ni then ang city magyud na ang kaning financial assistance o kining prices. The rest ari naman na sa SFI mo nang mukuan tag mga sponsorships, production ato man ang gasto and other mga logistical support needed. However, naaman tay mga clusters pod, no? As every kaning sinulog organizational chart nagitay clusters. There are about 6 clusters nga from promotion, presentation cluster, contest clusters, na ay kanang social welfare, protocol and reception, and then the logistics. Naani sila tagpila ka box in every cluster, which is headed by ang ibutang nato sa cluster head. Unya kanang naani mga ang kinadaghanan kining contest cluster doon natay 17 boxes ana. Promotion we have about 12 nya naay mga tag napo ka boxes which kanya-kanyang kuana iyahang responsibility or Gimbuhaton nila. field gimbuhaton. Mao na. Then this will be all organized, constant meetings unya as to cluster, and in fact even kung dunay concern every specific box, like example kaning VECO na siya box for electricity, electrical kwan nya sa promotion siya ang marketing nya ang media ingon ana. Okay, mopadayon tarong to sa atong discussion may tungod sa TESDA o sa sinulog preparations. Human lang nini. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light, we draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pulse. Tucked gently within the heart of the city, just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time. Nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City, Señoritos Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue, it's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señorito's Garden, a hidden, romantic, and timeless garden for every cherished occasion.
pa manggugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Okay, we're back. Balik ta karon sa atong press briefing dinhi sa Raja Park Hotel. Nini nga atong sinema na nga tapok-tapok sa Cebu Press Club. Pinanguluhan ni Juninho Padilla. O kunya ang atong mga guests karon sama sa akong gipahibaw na o sa atong nasayran, sila si Jojo Labella, Executive Director sa Sinulog Foundation Incorporated, o Clarissa Heraldo sa TESDA Region 7. Okay, so again we thank Misio Bar and Restaurant din sa Raja Park Hotel. Ato sab niya acknowledge ang presence sa atong floor director nga si June Santa Cruz. O gingon man atong laing kauban si Dan Cogtas nga dunay ubay-ubay sa ning mga pangutana karong taud-taud. Ari na ta sa atong pangulo si Romy Piñalosa, atong presidente sa Cebu Press Club. Alang sab sa iya unya tingaling mga pangutana karon. Si Romy. Sir Sam, thank you. May buntag nimo Sir Sam. Ug sa atong mga guests, Sir Jojo, may buntag sir. Ug Ma'am Claire, good morning ma'am sa TESDA. So, medyo na late kagamay dong kay tungod ani mga pahibaw nga dunay bagyo, no. So anyway, dili man kayo affected tingali ang dakbayan sa Sugbo. So dinhin nata sa hinungawra ning ato. Hinungawra. Inuwan. Nata sa ato ang mga importante kayo nga guest, no. Especially si Jojo sa Sinulog. Napasalamaton mi Sir Jo. This early doon na nay preparasyon nga imong gitan-aw for the forthcoming Sinulog Festival, no. So moderekta lang ko pangutana siguro dong, no, sa ato ang mga guest. Okay. Naginamtang mahibaw gyud nga karon man gud Sergio ang mga batan-on pirming nasa una-una og unsay kabaguhan, no, compare kani adto nga mga nangagi nga mga Sinulog Festival. Unya ato i-compare karon sa imong direksyon, no, sa imong management. Gani naglalislalis pato kaniya to with regards to venue. Asa gyud ang venue ato bag SRP nay mga local officials nato dong nga mag-away-away gani to bahin na ng venue. So Sir Jo, at this early mangita mi katin-awan Sir Jo asa ang venue, then unsay kabaguhan karon compare sa milabay mga tuig. Ang tinuod jud ani go dili raman ako ani nga desisyon, no. Since ang mayor sa city, siya man ang overall chairman sa Sinulog. And of course, ang final decision on mga venue or everything, ang mayor man, o niya, doon na sad tay kinagitawag og Sinulog Board of Trustees sa foundation, headed by ang president si Engineer Ricky Dakay. Unya, of course, we have a new chairman of the board nga si Mayor Tangos Menya. Then ngari baon na ng mga members, they are about 14. Unya ubos-ubos ana mga muhim murag para do na tay collective or collegial decisions sa mga dunay mga activities or whatever na tay executive committee. Mao ni mo ko ang chairman sa dani si Engineer Ricky Dakay gyapon.
Then mo na ning implementations and everything ari na sa secretariat nga, which I am the executive director. However, last year we proposed ang SFI sa diri sa ato nga we will have kay na-notice namo nga for several decades nagkaminos ning ato ang mga banda. Kaning dili ning banda nga combo man na sa okay, idaran man sad ko. Combo may tawag ato. Combo karon banda. Banda man gito sa unang kana bitong marching band nga naaning mga wind instruments, trumpets and brass band. Brass band. Yeah, marching band and brass band. Sakto ka, Sir Sam. Brass band. Nagka-minos ni Sharon, especially mga inunta nagkaedad na tong mga players yun niya to every procession, every fiesta, daghan kay ning mga brass band, no? Dito. Nagkaminos ni niya ang nagdaghan ang kini ng drum and bugle, which is kinigon ang bugle it only has 3 notes. I mean ang do hinoon mahin na higher na lower, so mahimong upat di mapareha katog ang hinon ang ilahar melody gyud dinhi kining lyre, no, kining ting ting ana. So gihimo ning advocacy sa foundation with the blessing of the trustees and the executive committee nga do na tay crop competition nga first time to last 2025, which was really successful. In fact, the crowd was they really enjoyed it. Kaya ang mga brass band, mga instrumentalists, naman sila choreography. Lingaw kay sila diha sa Abiliana. So amo ning ibalik ron, in fact ang partnership na mo ani with the CHAO, kining Cultural and Historical Affairs Office, headed by kining head sa CHAO si Brainer Diaz, no? Yes. Siya kami nagpartner mi ani ron, in fact ngadto sa Migbohol to invite sa dunay mga brass band dito. Murag advocacy ni nga to encourage to have again the brass band, no? And another area nga among kuana sa drone with kining sa Sinulog Idol sila ni Gani Villarojo and the wife Ma'am Gloria is magbutang na sad ta on a bigger scale in a different format kining choral competition. Okay, more or less mga churches na mga choir, no? Because schools. Because I remember on my seminary days, walang kumadayon. Sangit saya. Ko ando na ni appeal mi competition, national competition katong himig nga choral competition yun all over the country, which was really good money among kun mahimo in this anin dako nga scale nga butang sa nato kay mga churches, mga schools na mag-acquire buhatan sa nato competition siguro. So far kini lang usa kay di mo na anak kadali good. Yeah, but definitely dinhi kita balik ta sa katong naandang. Katong as to the venue, mauman sa decision sa Inglunta administration ni the present Mayor Archival. Nga iya naman tong gi-announce nga anina sa Cebu City Sports Center. Okay, so Ma'am Clar, diha sa TISDA, Ma'am Clar, kinini ang program katong nahisgutan nimo ganiha gihapon atong gihimo nga mga centers, schools, no? So unsay buhaton sa ordinaryong tigpaminaw nga moingon nga gusto kong ma-avail sa TISDA program, so gusto kong mo visit, dili man kayo sila sinati good asang pangitaon, schools pwede ba nga mo inquire sila dito o kung sa mga program available para nila? Salamat kaayo Sir Oy sa imuhang pangutana para maapaambit nato sa mga tigpaminaw kung asa gyud mo avail sa mga training program. Daghan tag pamaagi sa imong giingon na atay mga schools diri sa Cebu. In fact, total tanan nga eskwelahan medyo daghan-daghan ta kay naabot na tag mga 200 kapin, 200, I would say roughly 240 to 250. Apil lang na siya ang mga ESL, mga katong foreign students for English as a second language. Pero kadtong mga programa nato nga mga skills geared based nga program, mga naatay 100 kapin, mga 120 ka eskwelahan sa lain-lain nga distrito. So kung natay 11 ka district, inana sad ang distribution sa atong mga eskwelahan. So pwede ang ilaha kung nakahibaw sila o nakatultol sila, they can go directly sa school. Pero kung wala,
pwede sad sila mo-open sa website kay naay mga eskwelahan, lista sa tanan eskwelahan sa Cebu nga nag-offer og programa. Ang usapod is pwede sila maka-email sa TESDA sa AMOA or mo adto gyud sila sa TESDA Cebu Provincial Office diri sa Lahog, dapit sa waterfront, tapad gyud sa waterfront or IT Park. So pwede sila mangutana din ha. Pero with how we want kay naamang good tay mobile training program, gusto na mo kadtong mga naa sa lagyo, mga naa sa bukid, katong far-flung nga mga barangays, kadto sila atong mga nindot dakpon nga maka-training gid sila nga naa sila makuha nga mga programa. Pwede sila will proceed to their local sa barangay or sa munisipyo kay naatay community training and employment coordinators kada munisipyo. So ang trabaho manggod ni CTEC mo ni among gitawag na CTEC Community Training and Employment Coordinator is to link unsa may gikinahanglan sa specific nga lugar nga daghan ang nanginahanglan og trabaho kay naapo didtoy daghan nga mga employer nga nangita og mga mo trabaho. Example lang kay tungod sa ato alaging localized naman ta. Moingon tag District 3 naaman din ang mga Chunishi, naa din ha ang mga related nga mga kurso nga nanginahanglan. So pwede sila mas dali kay layo baya kayo ang syudad gikan pa sila. Diba, Sir Jono, ang kalayon will matter kay mo pliti pa. So it would take them nya layo kaayo nya ang coverage man ni TESDA nya tibuok man the whole island of Cebu. So please proceed sa inyong tagsa-tagsa ka mga local government units because we also want no nga maabot ang among programa kay kanang atong mobile nga training program iadto man gyud na kung naay demand di lang nato maatutanan kay tungod sa kadaghan but we prioritize kung kinsa toy mga naay available nga program nato atong ipaabot didto kung moingon ang atong LGU na ami panginahanglan ani. Di lang tagsa-tagsa kay di man pod pwede. So at least na ay 25 ka grupo nga nga gusto ana nga training program then we prioritize para maabot ang among programa didto, sir. Yeah, okay. Kini ni ang ako ni i-clarify good ni mo Ma'am Clark kay although na ami idea ani but for the benefit bas mga beneficiary bitaw dong Sergio magduha-duha man gud sila makadungog sila sa TESDA program pero ang ilaha unsa may among andamon as an ordinary beneficiary mag-andami sa among pambliti food bayranan baga sa eskwelahan unsa man gyud ni Ma'am Clark. Sige. Nainindot man gud ang programa karon sa gobyerno because our president continue to support the I would say human capital development through TESDA skills training good. So naagyoy budget sa scholarship. Manang giingon nga bawo nila, pamiliti nila. So pero tungod sa limited, di man pod mahurot nato tanan no. So mo na nga ang ilahan na sila gitawag og libre ang training, wa sila bayran, libre ang assessment. Ang ilasang kanang training support fund mo siyang allowance na ana sila 160 pesos per day. The downside lang sir kay kinahanglan adto na nila 50% sa ilahang naatinan pwede nila na makuha ang ilang allowance or inigkahuman sa programa. Kay we need also to liquidate kay lisod man sad kaayo na kanang kada adlaw ihatag kay kanang funds manggod kinahanglan humanon sad nila ang ilahang pag-eskwela. So there are scholarship program provided for atong mga beneficiaries but mo na mag first come first serve. So sa pamasahe mo to na medyo na sila andamon ana nga gamay kay mo sugod pa man sila unya kanang tungod sa among mobile, di na siguro dako kaayo kay ang atong halos sa ato ang tanan distrito from District 1 to 7 sa province ug natay diri Cebu City wa kay tay problema kay daghan man tag providers. So pwede na nila i-avail ang mobile nga duol-duol kung asay mga duol-duol sa ilahang lugar para dili kaayo sila madak-an sa ilahang mga adlaw-adlaw nga pamasahe. Sir Sam? Okay, salamat kayo Sir Romy Peñalosa. Sa di pa kong balik na rin ni Sir Jojo, Ma'am Clar, ato tingaling ang hisgutan usab for the audience katong bag-o lang na buksan. By the way, no, let me acknowledge sa dugan natong kaubanan sa Cebu Press Club niya si Chris Deliera, si Arki,
Gio atong kugihan kayo nga sa secretariat mi og si Ma'am Karen Cortez. O guban atong kaubanan. Sari pa si Sir Danny Coctas iyang pangutana og si John Santa Cruz. May tingali Ma'am Clar nga ato sang hisgutan sa Makadiyot ang bag-o lang gibuksan nga GFG Assessment and Training Center. Unsay features and services nga ikatanyag niini ngadto sa buot mga pil sa training nga itanyag. Upat ka kurso man to ang gitanyag nini. Sige, Ma'am Clar. Salamat, Sir Sam. So, bago pa kita nag-open o nag-awarding no, sa ato ang eskwelahan sa GFG Assessment and Training Center. So, sa gingon ni Sir Sam, kay kay si Sir Sam, upat ni ka kurso Computer System Servicing NC2. So, IT good na because again no dako kaayo ang ato ang demand in terms of skills kanang priorities or workers nato sa computer. Another nga bag-o gyud kay gamay pakay ni sila nga mga provider. The school offer content creation or social media level 3. Oh, ang nakanindot niya gamay-gamay pagita. When you check on our naatay 760 ka programs. Apil na sa itong mga ESL pero kuhaan to nato mga naata sa mga 400 ka pin nga mga tanan sagol-sagol no bread and pastry, mga level 2 na kasagaran SMAW NC2. However, this school offer higher qualification. Meaning higher level siya kay level 3 naman siya. Nya ang mga batan-on baya karon kita sad good ganahan man ta makat-on og mga social media baya. Si Sir Sam gani nagsigig pa picture kay iya nag-i-post dayon. So that is how vlogger na si Sir Sam. Dili pa. Ingon si Sir Jojo. Wa pa sa ko makamonetize. Wa pa sige. Wa pa ka monetize. So these are things nga mga nindot nga development kay ang school is looking into the lisod baya ang Mabi na trend karon. Oo. Content creation. Unya, sa akong gi-mention ka ganina ba nga area-based, demand-driven. Mingon man ka, demand na karon. So, in Cebu, based on our kanang mga survey with our industry and even the students and even the learners, ganahan jud og mga social media kay man gyud na ang mga direction na karon. So even to the magnitude of need and critical kay gamay rag eskwelahan kay syempre ang investment level pod medyo kung ikaw eskwelahan mo invest gyud ka og mga gamit para mag-offer og training program. So kani content creation, social media and si level 3. Then karon daghang kag issue sa mga cyber threat. So usa sa programa nga ilang gi-offer is cyber threat monitoring level 1. So kay bawo na biya ka aning social media, you can post anytime nya we lack the knowledge nga unsa man di ay ang atong mga legal or maabatay mga implications when we just post anything kay malibilos na dito. Correct dai Sir Sam. Mao na Sir Sam na ako gani Ma'am Clara isalot nako kung dili pa lang kuti ka ni pag-file o libel cases, daghan akong gi-filean. Laliman ka, ingnon ko nga, Sam, nagpabilin lagi kang ambungan. Ang ba kaning dili ba na libelos? Di mo agreement ko sa ay na lang pag-libel. So mo nang dili na lang kumkihan. Ayaw na. So these are information na tanan ta kay ni gamit namang gyud ta og mga social media nga mga kanang kaning atong mga cellphone nga gigamit. So this cyber threat monitoring level is indeed something na mga responsive program no sa mga tanan young and old mo gamit naman ta ani. So kinahanglan ta og knowledge and skills for this kanang mga job nga available. Data analytics. Diba? Data analytics. Sa social media, apil man lang, they analyze unsa man ang, like, kung naa kay business or even personally mo, you can analyze what would be the most often nimo nga gi-open. So, these are learnings that we want. You can use this personal business nimo or gusto ka nga naa kay imong nasad kay existing business nimo. So you can study this program under sa data analytics kay most karon di ba daghan naman kaayo tag mga online shopping online. So you can also analyze what would be the trends of the buy and out of this product. So
Nindot siya nga mga programa kay this will indeed help no sa mga existing nato nga mga takers or mga gusto nga interested sa program. Then upat na bato or napatiusan no ang data analytics ag akong ibalik no nga kadtong ato ang Computer System Servicing NC2. So mao ni ang mga programa sa bag-o natong gi-open. Kuani siya kanang waiting pa ta sa ilahang kung ano when they start kay the school has to also ensure nga kompleto ang ilahang profiling of recruitment pa na sila. So it would depend how they will implement the program following the TESDA guidelines and processes. Ya, ato ipahibaw lang kay nasayod man kunini nga ang GFG Assessment and Training Center ana mahimutang sa ikawalong andana sa Oak Ridge sa Mandawi City, AS Fortuna Street. So, ganahan sila magparehistro, pa-enroll, at na sila dito, Ma'am Clar, or sa inyong opisina? I think diretso na sila. Diretso na dito. Para dili na kay wala di na sila muusik og plate mo adto pas opisina. Diretso na lang sila sa Oak diretso Ridge. na sa mo auto ang mga programa nga ma-offer sa kuan. So they just have to go through kay kada eskwelahan lain-lain man sad ang policy sa recruitment and selection sa ilaha no. So adto na lang sila diretso dito. Okay. Na diha Oak Ridge IT Center 2. Kaya naman ay Center 1, Center 2, Center 3. So Oak Ridge Center 2, ikawalong andana. To dito ang GFG. Ano ina, pangita lang hay ning GFG, masabta na dito. Okay, ari ko ni Sir Jojo una. Sir Jo, may tungod sa accommodation unya sa mga participants. Nining atong Sinulog Foundation kay daghan ra ba ni unya how ready are the schools to accommodate them but sa di pa na nimo tubagon mo pahinomdom na ta. Cebu Press Club, our band flies beyond the noise, beneath the skies. Truth and reason in every town, in every season, with pins of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. In the hustle and bustle of city life, amid deadlines, distractions, and the weight of the everyday, sometimes your soul needs a pulse. Tucked gently within the heart of the city. Just 8.5 kilometers from Cebu, City Hall lies a sanctuary untouched by noise, untouched by time. Nestled in Purok 5, Barangay San Jose, Talamban, Cebu City, Señoritos Garden offers you a quiet escape that feels worlds away. A place where love is celebrated, where friendships are renewed, and memories are planted beneath the trees. It's not just a venue. It's a feeling, a retreat, a moment you'll carry forever. Señorito's Garden, a hidden, romantic and timeless garden for every cherished occasion. Been thinking about us? So have we. For inquiries, reservations, or maybe a little more, call 0999-883-8789. We're just one call away from turning what if into when. Señorito's Garden, a hidden, romantic and timeless garden for every cherished occasion. Nangita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag Sinisibu. For
for your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fun. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cebu Press Club, our band of flies beyond the noise, beneath the skies. Okay, balik gihapon kita dinhi sa atong panagtapok sa Cebu Press Club. Beyond headlines, we are Cebu's voice. Niyata manukad sa Raja Park Hotel ning Dakbayan sa Sugbo. Uban gihapon sa inyong alagad Sam Costanilla, the forum moderator. O ang atong mga guests. Karon sila si Sir Jojo Labella sa Sinulog Foundation Incorporated o Miss Clarissa Heraldo sa TESDA. Siya mao ang field TESD. Kanang TESD meaning ana Technical Education Skills Development. Supervising TESD specialist. And kuyog sab sa atong Pangulo nga si Romy Peñalosa. Okay, ari ko ni Sir Jojo. Sir Jojo, daghan magyud kay ni mo dagsa dinhi sa Dakbayan sa Sugbo inig Sinulog weeks before pagani. Of course, ang mga hotels puno-puno gyud. But how about the dancing contingents nga tuas lagyo? Manganhi man na sila dinhi days before. And I understand doon ay mga tulungaan nga i-assign as accommodation now alang kanila. But unsa man ang dugang pagpangandam nato as far as accommodation is concerned? Dong. Itong usa. As to accommodation, doon na namang kuan kanang ingnunta ang DepEd Moni, we're so blessed and thankful to the Department of Education, especially the City Division. No? Yes. They're very supportive in terms of Moni nagyo ni mag-convene yun mga principals sa schools niya tagaan ni sila assignment for their sa mga contingents nga sila mo accommodate niya. Not only that they will kuan sila, they are cooperative, but they will also prepare their schools. Nya mo air ni sad sila sa city as to sa mga deficiencies, as to utilities, mga inana. And of course, magbutang mangginig mga murag kitchen kay magluto man ni sila ana. The city also an SFI very supportive gyud ani. Oo. Pero every year wa gid tay problema kaya ni except og daghan na gyud kayo, just like what happened last year nga na outside Cebu City na hapit. I mean not really kani outside this near area na ba maabot na tagtalamban usahay nga magbutang na ta didto tay tungos kadaghan. However, wa man gyud ta aning problema noon sa mga schools because they're very supportive and cooperative, especially sa City Division with the leadership of course Superintendent Bongo and si Sir Rene Ferolino, no? He's also taking an active part on this. Si Ma'am Judy Navarrete, ever since Ma'am gini siya in charge aning mga accommodation sa contingents. Inigabot na kung gikan sa pier or sa mga baskuan, iyan na ning gihan ay ang pag-facilitate ini nilang pagkuan. Pag-adto sa ilahang billeting schools. Sergio, how does the Sinulog Foundation maintain the cultural and religious authenticity of Sinulog? Actually, we have duha man ni ka ingnon ta type of choreography, concept, and in terms of kining artistic no? First is of course kining Sinulog base. Naani nga concept sa pag-create sa ilahang artistic and creative skills sa choreography.
and of course the presentation, the entire concept of their dance, no? And naasad ning sinulog base. So sinulog base og free interpretation. Free interpretation. Oh, duha ni FI og SB. So mao ra ni kanang, however, these are all related ni ako ang yun ni. Ang focus ni is kining sa Santo Niño Fiesta. Okay. Atong hatagag higayon natong kaubanan sa media. We also acknowledge Ed Mendez 311 movement. Oh, doon ay mga pangutana unya diha. Chris, doon ay pangutana? Or si hay naman tos Dan Kugtas atong kauban atong hatagag higayon nga maka pangutana. Komentarista Dan Kugtas. Dire lang ko. May buntag. May buntag, Sir Dan. Kini activities sa relihiyong Katoliko sama ning sinulog nandan matag tuig. Sa Baklaran pod nandan pod didto. So sa tuwa daghan tag mga activities sama ning sinulog. Mangutana lang ko nimo Dok ba? Ikaw magisangunan ani. Unsa man ni siya nga klase nga activities? Traditional o doctrinal? Ingnolan ako traditional, no? Kay kining sinulog by tradition gi-practice man ni nato during Santo Niño Fiesta. O di man gyud ni ingon doctrinal kay open man gyud ni to everybody, no? Of course, and this is both ingnolan ako cultural and religious. Yeah. Mao man gyud ni ang atong naandan sad, no? Mao nang mahug ni traditional because this all started sa Mabolo ni adto. Ang akong mahinumduman kay taga Mabolo masag ko katong kang Inday Titang. Nga mura ni sila magcarol with costume. Nya mura orag format bitaw sa moro-moro. Nga na costume for the natives and costume for the soldiers. Nga it's all about katong naunsa sila ka harmonious tungod sa image, holy image or icon of Santo Niño. Okay, meaning dili doctrinal. So no, of course not. Okay, daghan naman ning nabiktima aning sinulog, daghan na kuyapan, daghan na kuutan, daghan na sumbagan, labi na to sa una nga bulit-bulit sa naong kay mas magiwagtang. Unsa may benefits makuha anis manambong? Ilalang lingaw-lingaw kay dili man doktrinal. Dili doctrinal but naaman sa good na sa internal ko sa tao, no? Nga kanang gitawag nila ang tuyo gid sa dani nga veneration. Of course dili ingnon ta purely worship but veneration ni siya as to the Santo Niño, no? To venerate is of course to honor raman, dili man ingon nga out of the tradition. Okay. Last question na wala ta nagdebate for share ni siya. Adi ako lang ko ang pag siya akong kining Santo Niño Espanyol man ni. Espanyol. Ang Santo Niño di man na to dili pangan. Espanyol siya. Kun ato sa English Holy Child. Kun sa Bisaya balaang bata. Pangutana kisay nga ni Santo Niño? Well, mo maning giingon nato og baby Jesus. This is how we adopted this, di ba? Okay. Di ba? Yes, kaya ang akong sabtan, ang Santo Niño is the title, not the name. So it is Santo Niño de Jesus. Okay, yeah. Kung ako masayo. Okay. Sir Romy, doon na kayo punta na? Wala, ako lang ipakapinig, Jotay, no? Kay Sir Jo, katong nanaog bitaw ka ni adto sa ato ang mga sa festival si Jo ba? Kinini ang unsa man ni sila karon, guest or participants na gihapon? Makapil gihapon. Wa man tay katong ingon di nakapwede kay Hall of Famer ka. So just pwede like gihapon. Bakasanon, pwede. Okay. Nya ako lang ipuno ning Espanyol nga Santo Niño. Moingon man sa tag, di ba? Nuestra Señor del Santo Niño. Yes, di ba? Nuestro is nuestra or nuestro, that means kuan man our, di ba? Atok. Okay. Yun na pa, doon na tayo isalot nga pahibaw lang, adunay People's Congress Freedom Movement nga may tabo karong alas 3 sa hapon. Karong pitsaha yun. So, depende lang ni sa dagan sa panahon, ang ilang kalihukan, magtagbo sila sa Plaza Independencia alas 3. Kung ang plaza dili visible, mahimog adto sila usa ka backup gym
mao gyapong takna. So, mag-agad lang na sa ilang organizers. I understand, usan sa organizers ini si Maria Pino, si Kuva. Kanang sa Cebu City United Vendors Association. So, pero mas may tingali, Ma'am Mary, padayonon yun ninyo, mag-uwan o dili, rain or shine, basta di lang magbunok, hinayon na yun ang People's Congress Freedom Movement. Okay. Si Sir Ed Mendez sa 311 Movement, ato sa niya hatagay gayon, doon na siya pangutanaw niya, ngadto sa Sinulog, o baka sa TESDA. Sir Ed? Later. Okay, sige, later. Mo balik ko nga rin ni Ma'am Clarissa, mahitungod gihapon sa TESDA. How is TESDA Cebu coordinate expanding program accessibility to underserved population? Lakip na sa mga returning OFWs, Ma'am Clar. Sige, salamat no kay ang atong programa how we are expanding sa kadaghan sa atong eskwelahan. We keep on expanding gyud kay tungod di ta mahuman sa ato ang mantra nga magsige lagi og training kay ang atong mga na graduate kung di man hired locally manglarga man gid sila. So mahimo na silang OFW. So the more nga we give opportunities for retooling, reskilling sa ato ang mga not only OFW but actually sa existing workforce, i-appeal na mo tanan kay kuan man ta inclusive. Karon ang TESDA po through our secretary is really pushing forward kanang among gitawag nga IBET. Kaya na naman tayo IBET law in enterprise-based education and training. So nag-expand mi aside from institution-based, naana tay mga expansion nga ang provider na sa eskwelahan mauna ang mga company. So ang nakanindot niya kay si company can train na siya option ang iyang kaugalingon nga mga workers i-train niya for upskilling. Pwede sad sila mudawat og mga new entrants to enter their labor force. So that is how we expand kay ang nindot manggod karon tungod anang gitawag lagi na balik-balik ko na mo si area base. Kay area base is a very localized program gyud nga unsay gikinahanglan og demand driven nga ang mo nang di namin maka-open ang program kung no consultation that will be implemented to our companies, mga industries nato dili nga unsa man day ang mga dapat nga mga programa nga i-offer ni TESDA. So karon daghan kay industry ni ingon nga daghan og programa nga mo nang nanapud tay gitawag na micro credential course. Micro credential course. So, man siya? Kani siya nga pag-offer sa programa sa companies or even eskwelahan, very specialized course. Specialized nga, pwede ra gyud nga ang gikinahanglan ra sa kumpanya is 5 lang ka adlaw, 3 lang ka adlaw. Is a very micro course nga pwede nila i-rehistro sa TESDA. So mao na ang atong how approach nga kay atong mga training programs maabot na more or less tag 18 days, 20 days, 30 days, so depende. Because we follow TESDA training regulation. Because nakita nga the industry is telling us nga we can no longer kanang adapt the too long nga number of hours kay kinahanglan ni namo ang mga short and very specialized nga mga program that would only last for 2 days, 3 days, depende on say how the company nga mo design. So ato sila sa TESDA to expand no the training program of TESDA. So daghan nag kurso, daghan nag mga title sa mga program nga pwede siya nga existing namo nga naa sa regulation pero specialized lang. Kanang more siya leading to, but they can also come up their own nga title sa program kay emerging, meaning wala pa gid siya, so bag-o nga programa that is a micro-credential. Punan pa nako Sir Sam, kay kuan man kanang unsa to yung pangutana how we expand our program. Labi na sa mga OFWs unya. Sa mga kanang mga returning OFWs, atong program tanan pwede gid na nila i-avail sa TESDA. But the expansion of our program kay we have a lot of programs offered to them. Kana if they're interested with mga programa nga gusto nila kay na naman sila skills. So what we can offer also is the assessment. Kay libre man naman tay mga free assessment for those nga mga OFW nga nanay skills dito sa gawas. Ato silang kanang
itagaan og free assessment and certification. So mao na ang usa sa mga how we can assist them. Adto lang gid sila sa TESDA provincial office so we can facilitate them in the way nga kay anak man sad gud ang ilaha lang challenges is ila oras. Kay ang ilang time kay mularga maabot karon, they want a very quick program, so that's why we have to coordinate unsa ang ilahang training needs. Kay na may uban nga dili na tibuok kurso, portion na lang, ang uban pwede sad sila diretso sa assessment. But other ways sad nga how we all can help our OFW na practice na ni siya, well, we recognize our former governor no katong atong Sugbo Kahanas nga it has expanded our program, and the availment of this program is province-wide nga dako-dako ang investment of the provincial capital in expanding the training program that can accommodate not only OFW but the constituents of each district nga matagaan og skills training program. So kana the local government can help in expanding our program kay nationally na atay budget pero tungod sa kadaghan og needs sa ato ang probinsya o sa city, the whole island of Cebu, di pod nato ma-accommodate na nga kuan. So the help of each of the even NGOs are also helping us in expanding the program. Like previous years, we also have the ILO who also provided mga intervention, especially kadto ilahapod mga construction nga training program. So these are how we transition and help not only the OFW but pwede good because ang atong programa gyud pag OFW we give also our concerns to them kay they have a very significant contribution to our economic growth. So paadtuon ra gyud na sila sa atong opisina, then we'll check kung naami mga available programs nga ma-offer dayon nila. Let me acknowledge una di ay sa presence usab sa atong laing kauban sa Cebu Press Club June Kanya Kulata. Okay. Balik ni mo Sir Romy. Pakidugang lang nako ni Ma'am Clark. Dunay mga kanini ang language bitaw nga panginahanglan ang mga katawhan nga gusto mo moadtog Korea pananglit o Japan, kining basic nga language education matagaan nig assistance. Maapil ba na? Naatay mga language program pero naay limited ang naa sa Cebu. Ang naagid nato nga programs nga language nga naay mga possible assistance palista lang ta sa naatay Regional Training Center English. So pero pag mga Koreans naagi hapoy mga school nga nag-offer of Koreans, Korean, Japanese. This is under a regular program, mo bayad na sila kay atong mga providers, but mo na nga although our national office naatay mga assistance sa ato ang language kay naaman dito ang atong language program. We hope that this sa Cebu maka-offer tag other languages sad kay para maka-expand no ang assistance to other language program like Koreans and others. But naatay mga registered school pero payment pa sila, sir. Mo inquire sila sa test. The mga private man ni sila nga mga providers. Okay. Ariko, balik ko ni Sir Jojo. Sir Jojo, may tungod sa deadline of registration sa mga o contingents nga nagtanaw karon aron dili mag-cramming ba, and then kumusta ang prizes? Can we enumerate the prizes at stake alang sa mga winning contingents? Daghan man guni siya categories, no, but of course sa overall ang overall lang 1 million is both free interpretation og sinulog based sa grand prize grand prize niya lain sa ning prize sa street dancing. But naamang yun ni ang kaning overall sa kabataan sad is 500,000 kada ang sa lalawigan ug sa dakbayan. Okay. Mahitungod sa subsidy ba? Kanang ang mga out of towners dili Cebu based contingents hatagan sa na sila subsidy? Yes, in fact higher. Apil sila? Higher ni sila. Mga out of town kay napa man ni sila yung mga pliti nya ilang mga props ang kuan mo gasto po ni sila cargoes. Pa. Kuwang gani ang atong subsidy. In fact ang mohatag lang ko example
pilar may atong subsidy sa total, it's 1.5 million, but ang sinulog contingent, I mean ang antipolo contingent, a smaller contingent, niabot ko no sila mga 2.8 to 3 million ilang gasto. Okay, how about sa deadline sa registration sa contingents? Wa pa ni nato ikuwag yung final because we want to make this earlier, siguro by November. However, subject naman ni for the approval of the executive committee once makonvene kay ang ato sang tumong ani nga masayo-sayo unta kay para madali-dali sad kay do na may proseso ang pag-release sa kining mga subsidy or financial assistance sa mga contingents. Okay. Dunay pungutana sa atong ubang kaubanan? Arki? Yes. Dili atong kauban nato sa Cebu Press Club, si Arki Gio. Para ni kang Ma'am Clarissa, it's good to know nga naay kanang micro credentials ninyo nga short courses which is makatabang jud kayo nya paspas na naman good because of the technology. And it's also good to know na you're partnering with not just schools but also companies. And in my case, pwede bang sakto ba moingon nga mo partner sad mo og kanang agencies like digital marketing agencies, ano ba? Salamat sa pangutana. Tanan are welcome bisag unsa nga company nga naamoy potential need of your workers. So yes sir, ang micro-credential is really intended mas nindot gani kay industry, kay kamo mismo ang mag-training, kamo sufficiency sa inyong workers. So digital marketing, yes, kay naanatay competency standard sa digital marketing. So kita diri mismo sa Cebu, mo na ato ang success story of our area-based demand-driven TVET kay with the help of our stakeholders including LGU and mga government agency like DTI. Pandemic nga time, medyo kana din nga tanan naa sa social media mo nang digital marketing ang gi-propose nato nga mga skills requirement. Walay training regulation, so maglisod og open. So ang nahitabo sa digital marketing, the industry is helping us nga maghimog curriculum. So karon gyud successfully 2023 nakahimo gyud ta og isa ka CS. So karon pwede na nato i-register ang program. So pwede mo as the company to offer the program under micro-credential or unsa ang inyuhang specific need, not only sa digital marketing but many other nga unsay naa demand ninyo mismo sa inyong company, sir. Unsay requirements, ma'am, for us to be certified or to be a partner? You go back to unsay inyong number one na agad kay inyong mga juridical identity. Kung whatever gigamit nimo, whether gamit mo sa SEC or ari ka sa DTI, so usa na siya. Then another is kung mismo ka mo na trainer mo, so pangitaan sad namo og certificate of employment nga you are an industry experience. At the same time kay ikaw, kung ikaw ra gyapon ang trainer, naasad kay certification nga you also conduct your training within the company. Okay. So kana ang mga ato ang ipangitaon nga mga other than kay mohimo man jud ka sa imuhang competency-based curriculum or training plan. So mo na, please visit us kay we can offer you technical assistance. Naagid mi regular nga technical assistance every third Thursday of the month 1 p.m. Face-to-face ato sa TESDA para mas better ang imuhang understanding of the registration of your micro-credential as a company. Yes, ma'am. That's good to know. Kay daghan na mo kay sa community nag-offer og kanang ila-ilaha mga webinars, mga training programs, might as well have it certified good. Yes, mas nindot mas certified kay some students man good at the end of the day after 3 years, 5 years mangayo na og kanang certification. So to us also to provide the certification, authentication and verification nga nag-training sila, makatubag mi nga yes, maka-certify mi because it happens manggod nga daghag nag-offer pero wala sila na register sa TESDA. Ang student na ana sa US or any other country nakatrabaho sila, mangayo sila og certificate sa TESDA, but since ang company or the school dili registered sa amo, so we cannot also provide mo na nga we go through the registration dili inana ka lisod. Sige, we welcome not only sa inyong kisaganahan for micro-credential again no, na ami technical assistance every third Thursday of the month, 1 p.m. at TESDA Cebu Provincial Office. Thank you, ma'am. Okay, salamat. Ang sunod mong utana, si Ed Mendez of 311 Movement, pagasundan ni June Kanya.
Ma'am, good morning. No, I appreciate that TESDA proactively push. To give you context, way back in 2000, no, when BPO is not in at that time, we organized CEDPET, Cebu Industry Association, no? Then later on ding Cebu Software. At that time, nakita nato based on the study nga ang atong mga courses sa school dilipit sa industry. Moto nga, I think na-come out ng TVET program. Now, because at that time, atong gihimo nga ang mga curriculum sa school mupit in sa software programming sa industry. Karon naman ko yung mga development sa industry. For example, robotics and animations. No, this is new. And I'm very sure nga even in colleges and universities, I think usa lang nga naapay curriculum ni ani nga nag-offer on animation and robotics. Is this part of the trust of TESDA now to offer this? And if there are companies nga mo-offer ani kay mo man need nato in the next 1 or 2 years in the industry, open ba ang TESDA or how we will go forward to that? Thank you for your question, sir. Kay IT is one of our very significant contribution in terms of economic development sa Cebu IT Park. I know before ang SIDFIT actually si Sir Saa before was our provincial and regional technical education skills development committee policy making body, and it's so hard to transition to the development of IT because of the investment level. Daghan kitag regulations available, as you've mentioned, tungod sa ang fast kaayo ang IT, too fast where mo pay paghuman sa atong regulation, mga software mo na dapat nga i-invest. However, in the next 2 years, in the next 3 years na change or even a year karon mo na ni ang regulation, pag abot next year ma-change na sa dayon ang regulation. So inana kapaspas ang ato ang sa IT world, inana ang how we really look into the IT, inana kapaspas si IT. But as you've mentioned, is this the path of TESDA? Yes, sir. Mo nang area base, kung naay mga bag-o nga mga emerging, if looking into the regulation of TESDA, kay daghan naman tag IT, yes, we have the robotics, IT, daghan tag mga daghan na taog mga programs that we have available training regulations and available nga mga standards, CS, competency standards. However, should the company come up with a very specialized program, pwede na nato kay the framework of our area base and demand mo na kami maminaw na mi sa industry if the IT world or any kuanha di lang sa IT but any other industry mooni ang giingon sa company nga we would be needing this kind kay this serve as emerging mga bag-o na ni then TESDA can help in terms of how we develop the program in terms of the standards mo facilitate me, but of course mo need me sa help sa company kay kamo man ang experts ani, so we need your help in coming up with a curriculum para ma-offer nato ang program. Then pwede na siya sa katong akong giingon ka ganina sa micro-credential program or magpa-register si company to the enterprise-based education and training. Yes, good. Kay mo man among experience sa una, ma'am, atong sa mga call center, no? Yes. Because this new katong nagimo may call center academy, may company Berkeley, you know, maglisod mi mga asesor. Maglisod mi pagpa-accredit sa program because from the part of TESDA, maglisod sila. Unsaon pag come up ug unsa may mga standards ba. Now, I hope nga we can work with the industry on this, you know, kay paspas man gud kaayo ang evolution sa industry, robotics, animations. There is a big demand in the animation world, pero walay mo credit nga kani siya nagpit sa standard. Second, I know nga ang TESDA naa siya kanang subsidy. For example, if we can offer this to the market or to the mga estudyante,
naman ay unsa policy sa sa TESDA when it comes to policy on subsidy? Yes, sir. The government, no, through TESDA, naagid siya mga financial subsidy for programs being offered kay mo man na I need. So, assistance of the government is to provide financial subsidy. So, muna na ay scholarship. Pero the policy here is karon kanang mo na kung giingon nga we have the equitable distribution of our programs, no, sa mga nag-offer og programs. Number 2, we can also kanang come up with a proposal. Mo propose ta kay ang end of mind, especially pag company, naagid siya employment. So naagid siya mga di lang guaranteed, walang takaybaw sir kung pila gyud ang atong subsidy, no. So we propose nga kani nga mga programs, in fact na atay mga industry nga right now, just case ang CIBO, which is now become atong SIDFIT di ay nahimo ng CIBO karon. Si CIBO is the beneficiary of our incentives or the what you call subsidy. So they were subsidized on the approved proposal to TESDA, I think way back 2023 or 2024. So naagyod kay sa una mo to naglisod mo kay dili pa man gud to area based, so ni follow mo kung unsay naa sa national nga kung mao to siya ang contact center services nga module, mao gyud to i-follow. Right now is different. We listen to the industry kung mao ni ang gikinahanglan sa industry, so that would be the programs that will be offered to the especially inyo habang kaugalingon nga trainees or inyong workers di ay or magkuha mo new entrants. So naa ang subsidy kay it has already been there, pero ang kuan lang is the how much and when. The timing kay siyempre in a year, the budget for this year it was already proposed last year pa. But we can always come up with proposal when we know that there is a critical and a magnitude need in terms of workers. So mauna, welcome tong mga companies nga mga mo apply og mga programs. You can have your programs registered with us. But in terms of subsidy, we will propose upon the approval of our central office. Okay, salamat ma'am. Sunod bang utana? June Kanya. Thank you very much, Sam. Thank you very much, guest and Romy. For Juju. Sir, may hudto nimo. May hudto po. Sayod ka mismo nga sa politika daghang kuanggol. Unya, Cebu City is not an exemption. Yes. How will you survive in this coming presentation ninyo sa Sinulog Foundation? Nga kadaghanan hapit kada tuig lawgawon mo dagha magkaing mupakgang na uban mangayo tingin nagkwarta nimo kay tan-aw na dato dati kay ka. Dato dati kay foundation. What are the measures you're adopting as of the moment? Dili masamok pareha sa nangagi. Of course, amo lang yung buhaton nag unsay among andamon unya ang sponsorship adto mo gyud i-apply ang sa SFI nga kita adto mo gyud i-apply sa productions na amantay audit team nga mo audit sa niya ani sa mga nagasto. Unya, of course, kinisang sa city, lain sa nga area. And in fact, kining subsidies o kining prices, umuagi man sa proseso ngadto sa city government. Thank you very much. Well said. Arita sa TESDA. Yes, sir. Hi, ma'am. Morning. Doon na ba'y budget ang inyong office from the national government? Yes, sir. Naagid ang tanan government agencies, naagid na siya MOOE nga budget. So, thank you very much yes, for that sir. information. Tandagahan ang kawatan rabas Kongreso, ma'am. And until now, sige pang saba kay sila. Kinawatay kani manaog pa yun ni sa local level. Kay may mga congressman sang sungayan, puweras mga butan. How are you trying to in your office nga dili mawari-wari ang kwarta niya ug mahimo isan makawat sige ikaw nahibaw kang daghang sungayan des Kongreso? Matters to the implementation of the program, klaro man ang implementation kay we have our partner school that will implement the program. We have implemented the program nga wa man sad may kuan ha the pride of us to implement programs kay it will not go to anywhere because ang implementation sa program ibayad na ni TESDA kinsa to'y recipient of implementing the scholarship program. Bayaran ang eskwelahan sa training cost that is incurred during the conduct of the training program. Bayaran ang assessment center kay mo take man sila og assessment na man ay gamiton nato no ang mga tools, equipment,
and other supplies necessary for the training and assessment, bayaran to sila. And naa may training allowance, naabe maghuwat biya ng mga estudyante sa ilang allowance, so di jud makuhaan ang kadtong intended for the skills training program. So matters to what you've mentioned earlier. So for us, we put premium good ang liquidation of the funds provided for the implementation of our program, and naad mi co-op to ensure nga we have to follow no sa mga auditing rules and regulation of co-op. Mo nang daghan kay requirements ining mag-implement og program, tanan attendance sheet, report enrollment, naapagid ng graduates ba ning estudyantehhan, na employ ba ni. So daghan ang mga key indicators nato when we are implementing scholarship program to ensure nga atong funds dili gid na siya malabnan, i-implement gid siya tarong, sir. Yes, ma'am. Thank In you, sir. relation to that, ma'am, no, ang kining mga funds nga gikan sa mga congressman nga mingon sila allocations nga mabutang ba nilag tisdasan para sa implementation sa projects unsa gani, ma'am? Normally, the funds that maingon sila gikan sa mga congressperson, dili na mo diretso sa funds sa local level, adto pa na sa national office. So, from the congressperson kay to aman dito, so it would be the process nga moingon nga kani nga funds are from the congressperson, mo adto sa siya sa national, then the national will download sa mga respective provincial offices as budgeted sa Congress. Okay. mao So, na. sunod mong utana si Chris Deliera. To Ma'am Clarissa Gapon. This is really just out of curiosity, ma'am. There are rising trends in technology such as AI and quantum computing. Is there a possibility that TESDA will be offering learning sessions on this? AI. Actually, si AI, naanatay competency standards for AI. Ang natay AI, usapan na ang atong registered. But as you've mentioned, kung naami ka ng learning session, dili pa ko kasi automatically yes kay wala pa sa amo ang nga team no nga dapat naatay pangitaon nga schools nga mag-register, although naanatay registration akong tan-awon sir nga AI. Pero we will, bason dili lang na gitawag og learning session but a training program. Training gid siya, sir, kay naatay, akong i-check kung naa na budget na AI intelligence prompting for automation level 3. So naatay isa ka program nga na-register ana. So we can naman mi lista gyud unsa nga mga registered kanang institution, so we can provide to you kay possibly this institution or this company kay company maning ni-register namo aning AI, ang iyang kuan gyud nga program is AI gyud siya, leading to artificial intelligence. Napoy usapod nga utilize generative AI. So mupili ka ana kay nanatay existing maka-offer na ang eskwelahan. So we'll provide you the details kung asa ang address sa school kay if they have the possible allocation. So basan makasugod sila og programs nga naara nga within the year kay kung wala we'll let you know. We'll provide you the details of the address and contact number of the institution or company nga nag-implement sa program. Okay, follow-up question Yes, lang. sir. Last July, I think, gilaunch ang Philippine Computing Society of the Philippines. This is an organization. Open ba, nabay possibility nga or open ba ang TESDA for partnership with this organization nga maka-offer og I would say learning or programs Yes, sir. for this Kay- subjects? As our approach right now, inana ka seamless na ang program because we want flexibility of the education and training. So sa computing, pwede good kay that is how we also katampunan to nako Sir Sam no kaganina how we expand and our programs. We really need partnership with the company kung mao na ang trend karon. We are open to partnership whether you like it in a local level or national level. Even karon gihapon na we continue to partner companies. Apil pa ang mga NGOs gani nga maka-help sa implementation basta within the purview of our authority which is really into skills training and development. Apil pa namo ang mga barangay level, even the
mga LGU, including karon sa, we have the new governor and very supportive with TESDA. So we continue to lobby with her in terms of how we can expand also the skills training program. She's very positive. So inana mi kung sa inyo hapod kanang inyong kung naamoy association sa, we are open to make partnership with association, being the industry board. Kay kami nang inahanglan mi og mga industry board that will help us provide the signals and input unsa pa may mga skills nga programs nga kinahanglan nato i-offer para naatay sufficiency sa atong workers, na makadaghag makatrabaho, mabalance ang atong kuan ba. I think ang kani magud siyang the reason I asked for this one, because if you look at the trends manggod, definitely these are the skills gyud nga needed siguro 5 to 7 years from now. I mean kaning mga dapat, you know, you have this at least basic na lang knowledge about AI, at least at the minimum level siguro, knowing how to use AI tools, not necessarily developing tools sa AI, but just kanang knowledge how to use. And then I think bisag basic understanding on kuan pod kanang how quantum computing works. I think that's important in the siguro 5 to 7 years siguro from now. It's a very good input. Kay it's not only that we provide the skills needed today, needed tomorrow, or the next year, or the next 3 years, but it's good that you've mentioned what are those skills requirement needed in the next 5, 6 years. As you've mentioned 7 years pagani. So we will be prepared unsa man ang mga skills requirements. Kay kung naay skills requirements, dapat nagsugod na tag-develop karon og mga training program for trainers para maka-training ta nila. Kaya anak naman ta manguros kung murabag anak na ta mag-training kung remember pandemic time was really a challenging moment to all of us. Kay pag wa nay klase tanan dinha pa ta ni transition to the digitization of our training program. So it's a very good input, and I think Sir Sam, kung naami mga consultation to industry, invite to namo si Cebu Press Club para you can input kay na IT daghan man dai na adiri IT. Then IT and financing, no? So IT and technology. Mga technology. So we will be inviting, so you could also input the skills requirement. Kay mo man na among kinahanglan sa granularization kay unsa ang mga skills requirement kada distrito. Cebu City unsay pinakadaghan kay lain-lain man gyud ang unique need in every district. So asa man high ban ang kinahanglan niya, low ba in terms of magnitude, critical ba kay wa na dyoy nahabilin. So these are things nga we also wanted to communicate with you. So mang-invite through mangayo lang po og how we can connect with you. I think mga mid next year there will be another activity sa Quantum Computing Society of the volunteer Philippines. Mi sir kung tagaan ninyo. Mao to siya ang murag kuan ba, dili kayo siya highly broadcasted gani. So ang nag-attend, I think it was held sa Mactan, dili gamay ra ang sayang ang opportunity ba. So I think it's good kung ma-tie up good siya. Sige, sir. We will. It's our pleasure. Then our directors, including our regional director, RD Gam, and also our ARD sa Cebusa, they are very welcoming mga industries that would be tying up, and ang matters nga among matabang is ang skills development. Labi nag mga bag-o na. Kay mo na ilisod nato i-develop magud kana mga emerging da makatabang mangyud mo ana. Sige sir, whenever you want TESDA to help you, please let us know. Thank you. Sige ba. Salamat kayo. Sa di pa si June Santa Cruz, we announce also nga kini atong live broadcast ron sa CCTN Channel 47 gihook up usab sa One Cebu Radio based in Balamban, pinagi sa atong kauban sa Cebu Press Club si Konsehal Roel Ponce Cabanyero. Sir Roel, kumusta man ka diha? O nga atong kaubanan din ha sa One Cebu Radio. Okay? Unya nahibaw ra ba ko nga kanang gisugsog biya ko nga AI kuno ko. AI kuno. Akong gi-search, nahibaw anak ko nga kana ding AI, ako intelligent. Mao day meaning ana ako intelligent, which is true. Which is true. John Santa Cruz, sunod mo ta na atong floor director. Okay, AI sir. Good morning. Ma'am, kadang pangutan ako. Diba doon naman mo program sa province-wide? Diba?
Programa ninyo ba sa TESDA? Region yun. Region 7 naman sila. Region, okay. Talking about din lang sa Cebu. Province, di ba na? Tanan na to nga programa, it is an inclusive provision of the training program sa tanan, probinsya, city. Mao na ang ato ang coverage na to. Kinsa may dakong support ang former governor o ang governor karon? Bago pa man si former Gov okay. karon, pero they are both ang imong gimin siguro kadtong programa sa province is the former governor who also nag-expand sa among program. Aside from TESDA nga program, the provincial government through the former governor ni hatag nag-expand siya, so she provided siguro fourth year nga amounting to 500 million na. So kada tuig naghatag siya nga ma-expand ang programa. Okay. But sa imong giingon karon sad nga kinsay dako, I know nga ang atong kanang current nato no nga Governor Pam Baricuatro, she is also very supportive with TESDA. Mo to ko giingon ka ganina, and bag-o pa man siya, sir. So we give the time that she can also implement and come up with initiatives of expanding skills training and development in the province of Cebu. Okay. Thank you, ma'am. For Director Jojo, kanang Sergio, sagad yun sa tanawon sa mga tao, sagad sa Sinulog. Ang kanang muna ang MC. So, yeah. Usana sa tanawon. Karon nga Sinulog, gusto na mong mahibawan. O si kinsa ang mo MC. Kaya mga igapas mga tao ko na mo MC kay library kayo. Saan gusto nila magyapon? Di lang ko mutubag og final, pero di man gini mawa siguro kada Sinulog, di ba? Pero however, tagaan sa natog ingnon ta respeto ang production, and of course balik na sa executive committee kung doon na sila ingnon sugyot or ika-input regarding sa pag-host or pag-MC sa Sinulog activities. Salamat kayo. Thank you. Ako hinoon maghuwat naman ko. Maghuwat naman kog ingnon ko nga ikagya po MC, but tinuod na I think ikapanghambog na ko nga ako'y longest serving MC sa Sinulog Foundation, even dating back to the time of Mayor Alvin Garcia pa. Siya pa'y mayor na to niya. Sunod-sunod na yun na. Diha lay tuig nga na pulihan ko sa katuig apan human to balik na sab. Moingon na lang ko sa in terms of kanang mahimong MC sa kuan Sinulog, kini si Sir Sam nahimo naman guni siyang institution. Kana. Veteran pa gyud. Salamat Sir Jojo. Okay. Yeah, by the way, ako lang isalot nga kanang GFG Assessment and Training Center nga nasa Oak Ridge, Mandaue, giset up na ni Governor Gwen Garcia. Sa iyang tuyo nga mapadayon gihapon makaabag siya sa in coordination with TESDA alang sa mga programa o sa mga kurso niini. Sir Jojo, may tungod sa rota sa atong Sinulog 2026, doon na ba'y kausaban or mahatagan ba nimong ideya ang katawhan karon kung unsay rota nato, asa ang magsugod, asa mahuman, o kunya number 2, katong Best of Cebu, kana bitawng during lunch break, doon naman tayo kalingawan, magpadayon ba na gihapon? Kining atong, ino na to, sugod ta sa rota, no? Rota, Kining ruta, maumaning traditional gyud, no? However, sa kadaghan sa musalmot, especially sa contingent, muko ang tagamay, like last year, ato ninggi paliko diri sa may dapit sa South Bus Terminal, no? Okay. Niya hantod nga risan kuantag ka ng Leon Kilat, then San Siangco balik na sa diri sa kaning former Juan Luna nga karon Osmeña, una pa ni ngadto sa Imos, no? Murag atong na PC pa atong gihubad og gamay para di ta mamroblema, labi nga niabot ang atong floats last year og 52. Niya 53 ang dancing contingent. So mas tasun ang ruta. Inana, no, mga dunay mga diversion gamay. However, ang kuang gidani ang ingnon ta prescribed route mao gihapon ang kadtong traditional ginato nga. Niya
kining naanda naman sad ni ang carousel para inig human sa ritual showdown sa usa ka contingent, mupadayon gyapon silang sayaw sa kadanan para dili mablangko ang atong sinulog street dancing. Okay. Sige. Time is running out, so we are now winding up the discussion. So ato nang hatagan na lang sa atong mga panapos nga pamahayag ang atong duha ka guests sa kaygayonan paghimo silang panapos nga pamahayag, announcements, plugging, suguban pa. So let's start with the lady, Ma'am Clarissa Heraldo of TESDA. Maayong buntag once again. So salamat kaayo Sir Sam and to the Cebu Press Club nya atong president na adinhi. So thank you in behalf of TESDA Region 7 and Cebu Provincial Office. Really thank you for the time that you have that you've invited us to be here with you and promote our programs. And also expand no sa ato ang mga information dissemination matters to the implementation of Test the Skills training program. So katong gusto nga mo-avail sa ato ang mga lain-lain nga training program, so you can visit or you can also email or check our website for the qualifications or programs nga gusto ninyo nga enrollan. So katong na ay mga company interested to also mag-training sila kay naamang gyud dinhi nagtando-tando na kaayo no nga interested also to be provider as a company, whether they are into IBET or the enterprise-based education and training nga mo register og programs including ang mga micro credentials. So please let us know kung visit our office for we can provide a detailed technical assistance to those nga interested. So once again to all those who are here present atong mga media partners, salamat ug maayong buntag natong tanan. Ay salamat daay kay Sir Jojo for also the opportunity to also hear a lot about Sinulog. Thank you. Salamat kayo Sir Jojo Labella. Of course, mapasalamat gyud ko ni Sir Sam, ni Sir Romy for really giving us the opportunity nga mag-guest dinhi. Unya, of course, TESDA nga very comprehensive ang iyang information. Tinood. Oo, grabe ang iyang know-how ag ang iyang at the tip of her fingers natubag niya ang mga inquiry ha niya. Of course, believe ko nimo mama, salute ko nimo ana. Ma'am, I can put you on a pedestal. Of course, sa atong mga lumulupyo nining dakbayan nga gusto gyud mo witness sa Sinulog nga ani namang yun sa syudad, moingon na sad ko nga in town kanang let's have discipline. Oh, kana importante na especially kung naamo sa ruta nga di lang gyud ta mo dasdas, di lang gyud ta mo also kining mga media, photographers, and all those kuan nga tagaan na to higayon nga flawless ang atong flow, no? Flawless ang flow sa parade route. Nga mo magkasangit-sangit manggod nga ato ning likayan ang nahitabo sa miaging tuig nga nagkasangit-sangit. Nya daghan na biya tag contingents nga dili lang taga dire, Mindanao na dinhi sa Visayas and of course Luzon. Mabita to ningon ko last year nga gihimuan ni na mog tagline nga chanting Pitsini or all over the Philippine archipelago kay na sa Tas Luzon, di ba? Karon nga gawa sa pagsunod hasta ning mga contingent nga please do naman tayo guidelines nga please religiously follow, di ba? Sa atong guidelines aron this usa man is makasangit-sangit kanang when I went to Rio de Janeiro dagko gyud kay ni ilang float. Ang ayan to dito kay dagko masag kayo ang ilahang route sa parade, no? Nya grabe ning ilahang dance parade or Mardi Gras. So mao sa dinhi sa Cebu ang cooperation jud sa mga mananaway ug sa mga contingents kinahanglan. Okay. Yeah, one more point Sir Jojo ato na ipakapit to correct nining sayop sa uban. Sinulog is not a Mardi Gras. Dili na Mardi Gras festival gyud na siya. Kining ang Mardi Gras god mao man tong sa Brazil nga magbikini bago ng atong dancers dinhi di man. Apan ambot nga nung gigamit ng termino nga Mardi Gras, it is not. Sinulog is a festival for the
Holy let me Child. add the word also nga ingno natong not really adoration but veneration. Veneration. Oh, oo. venerative, Tinud. di ba? Oo. Okay, so din mapupos ang atong press briefing karong Bernisa sa Cebu Press Club headed by Juninho Padilla. Og sangan sa atong duha ka mga dinapit sila si Sir Jojo Labella og si Ma'am Clarissa Heraldo. Ingon man sa atong chairman and founder Juninho Padilla, boss Nino Bonito, og ingon man sa atong Pangulo, Romy Piñalosa, og sa atong kaubanan sa Cebu Press Club. Ako ang inyong alagad Sam Costanilla, hangtod sa sunod semana. Dagan salamat og way sapayan. Enjoy your weekend. Discover the beauty of the Philippines.